DJ Long on the mix. Kay gipanumpa ko na. Yes, again, alright mga minamahal, alisya ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Diba? Siyempre, bago tayo magsimula, dapat iunat muna natin yung mga dapat iunat. Diba? Dahil lagi lang tayong nakaupo. Uy, kayo din mga minamahal. Diba? Pampabuhay itong ginagawa natin. Lunok na lang ako ng kahihiyan kahit hindi ako marunong sumayaw. Pinipilit ko na lang para sa inyo. Wala bang ibang kanta dyan? Ba't lagi na lang ganyan? Dapat Mr. Pogi naman. Diba? Kasi ang dami nating mga viewers na Pogi. Alright! Kumot-kumot daw. Tigilan niyo ako, napapasayaw talaga ako. Ba't ganon? Kahit tinitigilan kong sumayaw, napapasayaw pa din ako. Nagiging AI na ba si Mima? Alright. Anyway, yan po, mga minamahal. Ito. Tama na exercise. Maya naman tayo ba? Maya naman tayo mag-exercise. So ngayon, pag-usapan natin to. Kasi alam niyo naman, di ba, na may lumabas na naman na itong si PBBM daw po ay nag-addictus benedictus. Naalala niyo tong literatong to? Ayan o. Naalala niyo naman ata yung literato na yan, mga minamahal, no? Na itong si PBBM ay meron daw pong sinisinghot, which is alam nyo na yon, si Mary Jane, sinisinghot daw ng ating presidente. Ngayon natukoy, yung naglabas ng deepfake na yan, natukoy, oo. Yan tayo pag nasusukol, bigla-biglang babawi ng mga statement Pangit mong kabanding boy, wala kang paninindigan. 'Di ba? Nung nasukol ka, sasabihin mo, nasa panganib yung buhay ko. Diba? Mga nganib talaga yung buhay mo sa NBI. Pero hindi ka nila titigiin. Hindi naman kasi katulad ng dating administration, itong administrasyon ni PBBM. Hindi naman mamamatay tao ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Siyempre, idadaan ka sa due process para nang kahit papaano, diba, magsisi ka. Oo, sa mga kasalanan mo. Diba, mga minamahal? O ngayon, ito, naglabas ng pahayag itong si OG Diaz. Diba? Sabi dito, di ibulgar mo, ito yung gumawa ng deepfake na video scandal ni PBBM. I don't know what to do. Nasa panganib daw ang buhay niya. Di ibulgar mo kung sino nag-utos at nagbayad sa'yo para gawin yon. Yan yung sabi ni Ogie Diaz. So sabi niya, yan daw po yung gumawa ng deepfake na video ni President Bongbong Marcos. So, ngayon, ikaw pa talaga yung nasa panganib yung buhay? Really? 'Di ba? Hindi mo ba inisip habang ginagawa mo yung deepfake video na yan? Hindi mo ba naisip yung pamilya mo sa magiging kinahinatnan nito? Hindi mo ba inisip yung magiging concept, 'di ba, ng actions mo? 'Di ba kaya nga ito yung sinasabi nila na think 100 times before you click. Diba? And sabi pa nga din ng iba, think before you speak din. O ngayon, nailabas yan, kumalat yan, napatunayan na AI yan, at ikaw pala yung pinaka-main source, ito, yan yung kalbong yan, yung pinaka-main source, tapos ngayon mag-aala biktima ka. Na parang kala mo ikaw yung aping-ape. Na parang kala mo ikaw tong ginugulpe. Ikaw nga tong gumawa ng kasiraan sa ating presidente. Ikaw tong gumawa ng AI na itong ating Pangulo ay nag-addictus benedictus. Hindi mo ba inisip yon? Habang tinatanggap mo yung bayad, hindi mo ba iniisip yung consequences? 'Di ba? Hindi lang image ng presidente ang sinira mo, kundi image din, 'di ba, ng buong Pilipino na mga bumoto dito sa ating presidente. 'Di ba? Tapos ngayon mag-aala biktima ka. Ganyan kasi talaga mga minamahal ang mga DDS, 'di ba? Katulad ni na nung isa, yung Bingot. 'Di ba, nag-post ng medical record, fake medical record ni President Bongbong Marcos. Nung nag-post ng fake medical record, itong si Ngongi, 'di ba, mga minamahal, nung nag-post itong si Ngongi, nung nabigyan siya ng sabina, 'di ba, ng kapulisan dahil naiyanan siya ng National Bureau of Investigation, bigla-bigla niyang aatras sasabihin na, ay, nagjo-joke lang ako.
Hindi naman ata pwede yun. 'Di ba? After yung masukol, sasabihin nyo, joke lang. Hindi naman ata pwede yun. Yung nakapanira ka na, nakapagkalat ka na ng fake news, naging narrative na nila yun, tapos bigla-bigla mong sasabihin, joke lang. Walang ganon. O, kanino ba sila nagmana sa ganyang klaseng siste? Walang iba kundi kay Sara. Natatandaan nyo noon, itong si Sara Duterte, pinagbantaan. Si PBBM, 'di ba? Si former House Speaker Martin Romualdez at itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Pinagbantaan, mga minamahal. Ngayon, ano yung ginawa ng First Family? Idinaan siya sa due process. Pero hindi gumante. Itong si PBBM, hinayaan niya yung due process ang kumilos. 'Di ba? O hinainan siya ng NBI na dapat dumalo itong si Vice President Sara Duterte para tanungin. Nagkaroon pa nga ng press conference sana noon 'Di ba? Sabi niya, a-attend siya December 11 yun last year. Hindi siya umattend, hindi siya dumalo. So ano ibig sabihin nun? Gets ninyo? Ganyan sila kapag sila'y nasusukol sa mga kasalanan ginagawa nila, bigla-bigla nilang sasabihin, joke lang yun. Walang ganun, walang rewind sa buhay. Kaya nga, diba, think 100 times before you click or before you speak. Kasi hindi lahat ng tao kayang intindihin yung joke mo kahit sabihin pa natin na joker ka. 'Di ba, hindi lahat ng tao parehas sa'yo kung mag-isip na lahat ginagawang biro. Hindi biro ang pagbabanta sa buhay ng isang presidente, pakatandaan ninyo. Hindi rin biro ang paggagawa ng mga deepfake video, deepfake photo, 'di ba, dito nga po sa ating presidente. 'Di ba, para lang sirain ninyo, gagawa kayo ng mga kabalbalan, hindi tama 'yon. At hindi biro 'yun sa pangalan na dala-dala ng ating pangulo. Hindi nyo ba naiisip yung magiging outcome nun? At para sa mga gumawa at nag-edit, hindi nyo ba naiisip yung magiging outcome nun sa sarili ninyo? O ngayon, na na-detect kayo, galit na galit kayo. Ha? Sasabihin ninyo, biro. O, nasa panganib yung buhay. Paano nalagay sa panganib yung buhay nitong hinayupak na to? Nagawa mo ngang mag-fake news Diba, baka fake news din yan. Yung sinasabi mong nasa panganib ang buhay mo para kaawaan ka ng mga kapwa natin Pilipino, walang ganun, hoy. Mag-isip ka nga. Diyos mio, Santa Barbara Bendita, mga minamahal. O kaya minsan mahirap na din paniwalaan itong mga DDS. Kasi sanay sila sa ganyang larangan tayo, mababait tayo, mga minamahal. Hindi tayo marunong gumawa ng fake news. Hindi tayo marunong gumawa ng issue. Sila sargo ng sargo. Tayong ginagawa natin, defense ng defense, na hindi totoo yan, 'di ba? Kung fake news peddler lang ako, gumawa na sana ako ng issue. 'Di ba? Para sila naman yung defense ng defense. Kaso hindi naman tayo minulat at pinalaki ng ating presidente sa loob lamang ng 4 na taon na ganun yung gawin natin, ang gumanti maghiganti. Hindi naman tayo ganun pinalaki ng ating pangulo. Pinalaki tayo sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo, pagtulong sa kapwa Pilipino, 'di ba? Doon tayo pinalaki ng ating presidente, doon niya tayo minulat. 'Di ba? Ito naman 'tong mga DDS na 'to, palibasa kasi mga nakaam kasi nung bata pa kaya ngayon nagbabawi 'Di ba? Yung gatas kasi nila nung bata sila, yung lugaw kaya tingnan ninyo ngayon nagbabawi, mga minamahal. Diyos ko naman. Kinulang sa gatas, nakabonakid lang ata. Kaya tingnan ninyo, ngayon nagbabawi, kulang-kulang tuloy kung paano mag-isip. Hindi gumana yung DHA ng kanilang, yung pag-function ng kanilang mga utak. Kaya tingnan ninyo, kahit matanda na, isip bata pa din. 'Di ba? Mga walang patutunguhan talaga sa buhay O ngayon, na nasukul ka na, sasabihin mo, parang ikaw pa tong agrabyado, aping-ape. Walang ganon. Oo. Walang ganon. Diyos ko, pinagtatawanan ka na lang ng mga ibang kababayan nating Pilipino sa ginagawa mong ka-fake newsan, katarantaduhan. Alright. Anyway, kayo mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Pengi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update mga minamahal sa video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat po mga kababayan. Sa mga Team Replay huwag nyong kalilimutan na mag-click ng subscribe. Yun lamang po ang ating hinihingi. Diba? Alisya ninyo, ingat mga kababayan.